Ang biglaang pagtawag ni Li Jingjing ay tila nagpagan ng pakiramdam ni Lin Ruoxi. Pagkaraan ng ilang sandali ay tila may pumayag siya at ibinaba ang telepono ng nakangiti. Medyo nagulat si Yang Cheng. Paanong biglang umunlad ang relasyon ni Li Jingjing at Lin Ruoxi? Mahilig kaya silang mag-volunteer sa orphanage at naging perpektong tulay para maging matalik na magkaibigan. Bagamat sinadya niyang gumawa ng linya kay Li Jingjing dahil sa relasyon niya kay Old Li at sa kanyang asawa, hindi nararapat na magtanong siya ng labis tungkol sa pagkakaibigan ng dalawang babae. Miss, you look so happy. Sinong kaibigan ta? Inaasahan din ni Mother Wang na makakaalis si Lin Ruoxi sa anino sa kanyang puso sa lalong madaling panahon, kaya't nagtanong siya ng nakangiti. Tumango si Lin Ruoxi, oo, ito ang girong babae na binanggit ko kay Nanay Wang noong nakaraan. Tinanong niya ako kung maaari siyang pumunta sa aming bahay bukas. Linggo ngayon, kaya pumayag ako. Tila may naisip si Wang Ma, tumingin siya kay Yang Chen na may kakaibang ngiti, at sinabing, mabuti na lang, bibili pa ako ng mga sangkap bukas. Hindi maintindihan ni Yang Chen kung bakit nagpakita ng ganoong ekspresyon si Nanay Wang, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Nagdadalawang isip lang siya kung lalabas ba siya bukas para iwasan si Li Jingjing. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ang pag-iwas sa kanya ay hindi tamang bagay na gawin. Malinaw na sinasabi nito kay Li Jingjing na may mali sa kanya. Mas mabuting maging estranghero tulad noong nakaraan. Ito ay mas direkta. Nagmaneho silang tatlo pabalik sa villa sa Dragon Garden. Si Wang Ma ay abala sa pagluluto sa kusina. Si Lin Ruoxi ay tila pagod din sa mental at pisikal. Tahimik siyang umakyat, ngunit hindi tulad ng dati, dumiretso siya sa kwarto sa halip na sa pinagtatrabahuan niya. Isinasaalang-alang ni Yang Chen na maupo upang manood ng TV ng masayang habang naghihintay ng tanghalian, ngunit biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Tiningnan ni Yang Chen ang numero. Ito ay ang kapitan ng Sea Eagles, Molan. Kamahalan Pluto, isang ginang ang pumunta sa amin at gustong makita ka. Medyo walang magawa ang tono ni Molan, na para bang nakaranas siya ng kaunting problema. Natigilan si Yang Cheng. May gustong makakita sa kanya, ngunit hindi sila pumunta sa kanya. Sa halip, pumunta sila sa Sea Eagles na kanyang itinatago sa Zhonghai. Ito ay malinaw na isang dominanteng diskarte. Anong pangalan niya? Tanong ni Yang Cheng na nakakunot ang noo. Ayaw ng babaeng iyon na sabihin sa akin ang pangalan niya. Sabi niya, makikilala mo siya kapag dumating ka, pagmamaktol ni Molan sa telepono. Ibinaba ni Yang Cheng ang tawag at umupo sandali sa sofa. Mukhang nahulaan na niya kung sino iyon. Nang makitang may 3 oras pa bago ang tanghalian, hindi siya nagmamadali, kaya tumakbo siya sa kusina upang ipaalam kay Nanay Wang at muling tumakbo palabas ng pinto. Nagmaneho siya papunta sa apartment kung saan naroon ang mga Sea Eagle, at hinihintay na siya ni Molan sa pintuan. Bagamat taglamig, nakasuot ng puting short-sleeved shirt si Molan habang nakatayo sa pintuan. Parang hindi man lang siya nakaramdam ng lamig. Hindi mo ba naisip na kakaiba ang magsuot ng ganito? Sabi ni Yang Cheng. Kamahalan Pluto, hindi malamig ang taglamig ni Huaxia. Bilang isang sundalo ng espesyal na puwersa na nagpapatakbo sa Arctic Ocean sa buong taon, hindi siya maaapektuhan maliban kung ito ay -20 degrees Celsius. Alam kong hindi malamig. Hindi ka nilalamig, at hindi rin ako nilalamig. Pero bilang isang normal na tao, dapat normal ang pakiramdam mo. Kapag nakita ka ng ibang residente na ganito ang pananamit, iisipin nilang baliw ka. Sabi ni Yang Cheng. Napakurap-kurap si Molan at nakangiting tumango, ngunit tila hindi niya ito pinagsisisihan. Sa pangunguna ni Molan, dumating si Yang Cheng sa conference room sa itaas na palapag ng apartment. Sa napakalaking conference room, mayroon ng isang magandang figure na nakaupong mag-isa, umiinom ng kape. Direktang sinabi ni Yang Cheng kay Molan na umalis. Alam ni Molan na tiyak na may pag-uusapan ang dalawa, kaya mataktika siyang nagdahilan. Binuksan ni Yang Cheng ang pinto at pumasok sa conference room. Matapos makumpirma kung sino iyon ay may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Kuya Lilith,
bakit hindi ka pa bumabalik sa Europa? Ang babaeng dumating ay si Lilith, nakakahiwalay lang niya kagabi. Ito ay hindi kakaiba sa lahat na siya ay maaaring mahanap ang kanyang paraan dito. Pagkatapos ng lahat, ang network ng panektik ng Dark Parliament ay pinalawak ng higit sa 10 siglo, at tunay na sakop nito ang buong mundo. Sa sandaling ito, nakasuot si Lilith ng isang casual na beige wool sweater at isang pares ng masikip na light-colored jeans. Ang kanyang blonde na buhok ay nakatabing sa likod ng kanyang ulo, at wala siyang anumang pampaganda sa kanyang kaakit-akit na mukha. Ang natural niyang maganda, maislan, at maputi niyang balat ay lalo pang sumilaw sa ilalim ng sikat ng araw. Para sa isang miyembro ng Blood Race sa antas ni Lilith, ang liwanag ng araw ay maaaring limitahan lamang ng kaunti sa kanyang lakas. Hindi direktang sinagot ni Lilith ang pagbati ni Yang Cheng. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagupo sa leather chair sa tabi ng bintana, ninanamnam ang mainit na sikat ng araw na pumapasok sa bintana. Matagal na panahon na ang lumipas mula nang ako ay madaling magpainit sa araw, kamahalan Pluto. Sa Europa, hindi ako maglalakas loob na lumabas at magpainit sa araw ng lantaran. Ang mga tao mula sa Roman Korea ay masyadong nakakainis, mas nakakainis pa sa follower, reklamo ni Lilith. Hindi nagulat si Yang Cheng na alam ni Lilith ang kanyang pagkakakilanlan. Sa katalinuhan niya, dapat nalaman niya kung sino siya kagabi. Hinailan niya ang isang upuan at umupo sa tabi ni Lilith. Sumulyap siya sa gilid, kitang-kita niya ang malalambot na dibdib ni Lilith at ang maseselang tabas ng mukha nito. Habang nakatitig na may bahagyang pagpapahalaga, sinabi niya, dapat isipin ng mga ordinaryong tao na ang Blood Race ay natatakot sa araw at napupuot sa bawang, ngunit ang isang miyembro ng Blood Race tulad ni Miss Lilith ay tiyak na walang pakialam. Napangiti si Lilith at sinabing, iyan ang kinatatakutan ng ilang mayayamang young masters. Let me tell you a secret, Your Majesty Pluto. I like to eat garlic-flavored potato chips most, but my family hates the taste, kaya lagi akong kumain ng patago sa bahay. Naramdaman ni Yang Cheng na medyo kakaiba ang pag-usapan ang pagkain kasama ang babaeng vampira na ito, kaya iniba niya ang paksa at nagtanong, gusto mo bang uminom? Maaari akong kumuha ng isang tao na magdala ng masarap na alak. No need, ngayon ko lang tinanggihan. Lumingon si Lilith at tumingin kay Yang Cheng. Kamahalan Pluto, hindi mo ba itatanong kung bakit kita hinanap? I think that's something you should be in a rush to say. After all, habang tumatagal ka rito, mas delikado para sa iyo na matarget ng Yellow Flame Iron Brigade. Mukhang naabot nila ang isang tiyak na pinagkasunduan sa mga Korea. Hindi man masama ang iyong lakas, kung napapaligiran ka ng maraming tao, hindi ka magiging kapareha. Sabi ni Yang Cheng. Kumpiyansa na sinabi ni Lilith, hindi kailangang mag-alala ang iyong kamahalan Pluto tungkol dito. Mayroon pa akong sapat na lakas. Sa kakaunting tao mula sa Korea sa Huasia, mahihirapan pa rin silang makipagsanib puwersa sa Yellow Flame Iron Brigade. Para harapin ako. Biglang may tanong si Yang Cheng. Miss Lilith, pwede ko bang itanong kung anong henerasyon ka ng Blood Race? May kakaibang ngiti sa labi si Lilith. Ang ika-4 na henerasyon. Bakit? Ito ba ay nagkakahalaga ng pagbibigay pansin? Namutla ang mukha ni Yang Cheng at nagpout siya. Sa pagkakaalam ko, ang ika-3 henerasyon ng Blood Race ay kilala bilang Golden Generation na kayang makipagbalikat sa Diyos. Pero iyon ang Blood Race mula sa mahigit 10 siglo na ang nakakaraan. Miss Lilith, bigla akong nagsisi na hinalikan kita kagabi. Ayon sa panahon, ang ika-4 na henerasyon mo ay hindi na bata. Nagtataka ako kung bakit naging matanda ka sa murang edad. Mukhang may teknik ka para mapanatili ang iyong kabataan. Tawa ng tawa si Lilith kaya napabaluktot ang likod sa leather chair. Bagaman ako ang ika-4 na henerasyon, ako ay isang marangal na pure-blooded Blood Race. Ang aking ina ay ipinanganak sa akin sa pamamagitan ng panganganak. So, actually mahigit 200 years old lang ako. Napakabata ko pa. Mahigit 200 taong gulang, napakabata pa. Hinawakan ni Yang Cheng ang kanyang mukha at nagsisi na nagtanong ng sobra.
2 siglo ang halik na iyon kagabi. Ngunit hindi niya naiwasang magtanong, kung gayon ang lahi ng dugo ay maaaring magparami tulad ng mga tao. Hindi ko alam yun dati. Oo, ngunit kung mas malakas ang blood race, mas mahirap itong magparami. At ang paraan na iyon ay lubos na makakabawas sa lakas ng blood race, lalo na ang mga babae. Hindi ako pinanganak ng nanay ko kung wala ang proteksyon ng tatay ko, paliwanag ni Lilith. Kahit na nabawasan ang lakas ng ikatlong henerasyon ng blood race, hindi ko akalain na may mga kaaway na maglalakas loob na salakayin sila. Napangiti si Yang Cheng. Naningkit ang mga mata ni Lilith. Bagaman ang henerasyon ng aking mga magulang ay kilala bilang ang henerasyong kabal-ikat ng Diyos. Bilang iyong kamahalan Pluto, dapat mong malaman na mayroon pa ring hindi malulutas na distansya sa pagitan nila at ng Diyos. Maging ang ating ninuno, si Cain, ay isang demigod lamang. Sa pagkakataong ito, bahagyang naantig si Yang Cheng at pinaikit ang kanyang mga mata. Miss Lilith, parang may alam ka tungkol sa Diyos. Medyo mayabang na sabi ni Lilith, nagmana ako sa bloodline ng nanay ko. Ang nanay ko ay isang purong inapo ng Night Witch. Ang ninuno namin, ang Witch Lilith, ay asawa ng Demon God, si Satanas. Kumatok si Yang Cheng sa armrest gamit ang isang daliri niya at sinabing, hindi nakakapagtaka. Kung ganoon nga, mayroon kang dahilan para makipag-ugnayan sa aspetong iyon. Oo. Kaya naman noong misteryosong nawala si Elder Mobses kagabi. Bagamat hindi alam ng iba ang nangyari, marami na akong nakitang mga scroll na ipinasa sa pamilya, na nagtala ng ilang impormasyon tungkol sa mga Diyos. Dagdag pa, ang iyong hitsura at ang iyong galit na reaksyon, halos mahulaan ko ang ilan dito. This time, hindi ngumiti si Lilith. Halatang seryoso ang sinabi niya. Mahinahong sinabi ni Yang Cheng, mas o hindi gaanong tama ang hula mo, ngunit naguguluhan pa rin ako kung bakit nangyari ito. Siguradong hindi ito ginawa ng isang taong kilala ko. Alam ko. Kaya nga nandito ako ngayon, umaasang may iba pang pag-uusapan kasama ang kamahalan Pluto. Napangiti si Lilith. Iminuwestro ni Yang Cheng na magpatuloy siya. Your Excellency Pluto, sa pagkakaalam ko, bumalik ka sa Huasia for personal reasons. Pero may isang bagay na sigurado ako, siguradong ayaw mong may mang-istorbo sa iyong mapayapang buhay. Pero tulad kagabi, mukhang hindi mapayapa si Huasia, lalo na kapag nandito ka. Ang protection na payong ng Yellow Flame Iron Brigade ay lalong mahalaga. At least it can let you have no worries, sabi ni Lilith. Gayunpaman, dahil sa pagkakasangkot ng Vatican, ang Yellow Flame Iron Brigade ay parang nakatayo sa tapat namin. Anong gusto mong sabihin? Sabihin mo na lang, sabi ni Yang Cheng. Kami, ang Camarilla, ay palaging sumusunod sa kasunduan ng pag-iisa, ngunit ang mga taong iyon mula sa Vatican ay tila hindi alam kung paano pahalagahan ang aming pagpaparaya. Kaya, pagkatapos ng isang talakayan sa Camarilla Elders Council, ang punong hukom ay nagpasya na hayaan akong maging kinatawan, umaasa na bumuo ng isang alyansa sa inyong kamahalan Pluto. Ito ay upang pigilan ang Yellow Flame Iron Brigade mula sa paghilig sa Vatican ng walang prinsipyo kapag may conflict of interest sa lupain sa silangan. Pagkatapos magsalita ni Lilith, tumingin siya kay Yang Cheng ng may pananabik. Natahimik sandali si Yang Cheng, pagkatapos ay nagsabi, hindi ako tumututol sa bagay na ito, ngunit si Molan ay direktang malilink sa iyo. Ayokong magkaroon ng masyadong maraming pakikipag-ugnayan sa Camarilla, pagkatapos ng lahat, nakatira ako sa itong bansa. Tama na, kailangan lang natin ng paraan ng pagpigil, gulat na sabi ni Lilith. Tumingin si Yang Cheng sa oras, may iba pa ba? Makikipag-date ako sa pamilya ko para sa hapunan. Saglit na nag-alinlangan si Lilith, saka nagtanong, Your Excellency Pluto, may isa pang tanong. Dahil baka may kinalaman ito sa kaligtasan ng Blood Clan, gusto kong kumpirmahin sa iyo. Gusto mong itanong, dahil ba sa Blood Clan ang misteryosong pagkawala ni Mobses kagabi, o dahil sa Holy Grail? Tanong ni Yang Cheng. Tama, at ang Holy Grail na iyon, maaari ba talagang gawing immortal ang mga tao? Tanong ni Lilith sa pinakamalaking pagdududa.
Inulit ng isipan ni Yang Cheng ang eksena ng pagkawala ng mga mobsters kagabi. Nang maalala niya ang Holy Grail na nahulog sa kanyang mga kamay, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Lilith, alam mo ba na lahat ng bagay sa mundo ay talagang walang kamatayan? Sabi ni Yang Cheng. Nanlaki ang mata ni Lilith. Hindi siya makapaniwala na ganoon kaseryoso ang lalabas sa bibig ni Yang Cheng. How is that possible? Kahit na tayong mga vampira ay theoretically immortal, tayo pa rin ang tumatanda at namamatay ng napakabagal. Hindi naman tayo maituturing na immortal. Paano magiging immortal ang ibang nilalang? Bulong ni Lilith. Tumayo si Yang Cheng mula sa kanyang upuan at pumunta sa bintana. Pinagmasdan niya ang malawak na view sa labas ng apartment building at ang magka-crisscrossing at siksikan na mga kalsada na may iba't ibang laki sa lungsod. Hindi mabilang na mga sasakyan at pedestrian ang dumaloy sa lungsod na ito nang walang katapusan. Lilith, alam mo naman ang Russian roulette diba? Tanong ni Yang Cheng. Tumanggaw si Lilith. Alam ko. Ito ay isang laro kung saan dalawang tao ang humalili sa pagbaril sa kanilang sarili pagkatapos na maglagay ng bala sa isang revolver na may 6 na bala. Ito ay isang laro ng pagsusugal sa kapalaran. Tama. Kapag natapos ang larong ito, isang tao ang siguradong mababaril. Isang kakaibang ngiti ang ipinakita ni Yang Cheng. Gayunpaman, kung naniniwala ka sa quantum mechanics at parallel space theory, maaari mong ipagpalagay na walang mamamatay sa pagtatapos ng larong ito. Mahigit 200 taong gulang na si Lilith. Sa kanyang mga mata, nasaksihan niya ang pag-unlad ng mga siyentipikong teorya tulad ng quantum mechanics at parallel space theory. Ito ay dahil noong namatay si Einstein, si Lilith ay nasa hustong gulang na para maging isang lola sa tuhod. Gayunpaman, kahit na ang isang vampirang nabuhay ng mahabang panahon ay nagpahayag pa rin ng isang blankong ekspresyon nang marinig niya ang matapang at mapanlikhang pananalita ni Yang Cheng. Alam din ni Yang Cheng na maaaring hindi maintindihan ni Lilith. Kaya nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag. Ang parallel space theory ay nagsasaad na ang mundong ito ay nabuo ng hindi mabilang na parallel space na pinagsama-sama. Nangangahulugan ito na sa bawat espasyo, mayroong parehong mga bagay. Sila ay konektado sa isa't isa, ngunit sila ay magkaibang mga individual. Sa quantum mechanics, ang mundo ay binubuo ng iba't ibang microscopic particle. Maging ito ay isang nilalang o isang bagay, ang mga particle na bumubuo sa kanila ay patuloy na gumagalaw. Sa madaling salita, sa universo na ito, mayroong hindi mabilang na ikaw, hindi mabilang ako, at hindi mabilang na mga katulad na mundo. Kaya lang lahat tayo at lahat ng mga espasyo ay nakatiklop ng magkasama. At kung ano ang bumubuo sa lahat ng ito ay patuloy na nagbabago ng mga particle. Kung tungkol sa kung anong uri ng mga particle sila, patuloy din silang nagbabago, sabi ni Yang Cheng. Medyo naintindihan naman ni Lilith. Ngunit ano ang kinalaman nito sa Russian roulette? Nakangiting sinabi ni Yang Cheng, ang gulong ng Russia ay isang halimbawa lamang. Sa katunayan, anumang bala na tumama sa vitals ng isang tao, tulad ng templo, ay agad na sisabog. Ayon sa quantum mechanics at parallel space wheel, gaano man kaliit ang posibilidad, palaging may puwang kung saan dadaan ang bala kung saan nagkalat ang mga microscopic particle. Sa makatuwid, sa puwang na iyon, ang bala ay hindi tatagos sa templo ng namatay, ngunit dadaan sa ulo ng tao nang hindi nasisira ang mga tisyo ng katawan ng tao. Kung ganoon, buhay ang mga tao sa espasyong iyon. Nanlaki ang mga mata ni Lilith na parang hindi makapaniwala. Kung ang taong nakatayo sa kanyang harapan ay hindi ang Netherworld King na naging dahilan upang hindi siya makalaban, iisipin pa niya na ang lalaking ito ay nagsasalita ng walang kaparirikan. Paano nagkaroon ng nakakatakot at kakaibang bagay? Kamahalan Pluto, ayon sa sinabi mo, bakit namamatay pa rin ang mga tao sa mundong ito? Tanong ni Lilith. Ngumiti si Yang Cheng. Ikaw na mismo ang nagsabi. Tao ang namatay. Biglang naliwanagan si Lilith. Sinasabi mo bang hindi talaga namamatay ang Diyos? Ang mga labi ni Yang Cheng ay pumulupot sa isang mapait na ngiti. I'm guessing nabasa mo na ito sa historical records ng pamilya mo.
Pero malamang hindi ka talaga naniniwala sa immortalidad ng mga Diyos. Sa totoo lang, hindi iyon masyadong mystical. Ang mga Diyos ay talagang walang kamatayan, ngunit hindi ito ang tinatawag na banal na kapangyarihan o ang tinatawag na reincarnation. Ayon sa agham, ang dahilan kung bakit hindi namatay ang mga Diyos ay dahil sa walang katapusang pag-iral ng magkatulad na sukat. Anuman ang uri ng mga pinsala at sakit na kanilang dinanas, palaging may puwang na hindi nasaktan, at palaging may puwang na walang mga karamdaman. Gayunpaman, maliban sa mga Diyos, ang lahat ng iba pang mga nilalang ay hindi maaaring lumampas sa orihinal na espasyo na kanilang kinaroroonan. Kaya, sila ay mamamatay na may nakamamatay na mga pinsala, ngunit ang mga Diyos ay maaaring ipanganak na muli mula sa magkatulad na sukat. Matagal na natahimik si Lilith, na para bang tinutunaw niya ang kakaibang teorya na sinabi ni Yang Cheng. Pagkatapos, nalilitong tanong niya, ngunit, ayon sa iyong kamahalan Pluto, hindi ba't napakatanda na ng mga Diyos? Kahit na palagi silang nakatakas sa kamatayan sa pamamagitan ng magkatulad na sukat, hindi nila matatakasan ang pagkabulok ng kanilang mga katawan, tama ba? Oo, ngunit ito ay nagsasangkot ng ilang mga lugar na hindi mo kailangang malaman. Masasabi ko lang sa iyo na ang mga Diyos ay may paraan upang maibalik ang kanilang kabataan, sabi ni Yang Cheng. Mas matalino ka sa inaakala ko. Naiintindihan mo naman minsan. Inilibot ni Lilith ang kanyang mga mata kay Yang Cheng. I'm already more than 200 years old. I didn't live in vain. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, sa wakas naiintindihan ko kung bakit ginawa ng mga Diyos ang Treaty of Gods, para higpitin ang labanan sa pagitan ng isa't isa. Dahil ang lahat ay walang kamatayan, kung gayon walang saysay ang pag-aaway. Sa halip, magdudulot lamang ito ng hindi kinakailangang pagkawasak. Tama. Gayunpaman, ang mga Diyos ay hindi ganap na immortal. Maaari pa rin silang mahulog. Kaya lang, ito ay napakakomplikado at hindi isang bagay na dapat mong malaman. Sa kabuuan, kahit na ang pagsira sa parallel space ay hindi nakakaapekto sa mga Diyos, ito ay isang malaking sakuna para sa ibang mga lahi. Ang mukha ni Yang Chen ay naging bahagyang malungkot. Sabi niya, ang Mobses ay isang buhay na sakripisyo. Nanlaki ang mata ni Lilith. Talaga bang nawala si Elder Mobses sa manipis na hangin dahil sa space shattering? Naguguluhan pa rin ako. Sino kaya ang Sumire sa parallel dimension kagabi at nang agaw ng Holy Grail sa ilalim ng mga mata ko? Napabuntong hininga si Yang Cheng. Ito ay dapat isang Diyos. Pakiramdam ko ay tiyak na hindi siya mas mahina kaysa sa akin, marahil ay mas malakas pa. Kahit na ay unsealed ko ang aking sarili at ginamit ang paraan ng pagkontrol ng mga parallel na dimensyon upang subaybayan siya, hindi ko siya mahuhuli. Inagaw niya ang Holy Grail. Ngunit hindi ba ang Holy Grail ay nasa iyong mga kamay pa rin? Nagdududang tanong ni Lilith. Umiling si Yang Cheng. Hindi na yan ang Holy Grail. Bagamat hindi ako sigurado kung ang Holy Grail ay nagkaroon ng anumang mahiwagang kapangyarihan noon, masasabi kong ang banal na kapatan na nahulog sa lupa ay natanggalan ng ilang mahahalagang bagay. Ito ay kinuha niyan. Pagnanakaw sa Diyos. Ang natitira ay isang anti-gang metal na tasa na walang halaga. Nakahinga ng maluwag si Lilith. Sa madaling salita, walang sama ng loob ang Diyos na iyon sa lahi ng dugo. He's after the Holy Grail. Tumanggaw si Yang Cheng. Tama. Ang dami kong sinabi para sabihin sa'yo na makakabalik ka sa Europe nang walang pag-aalala. Hindi blood race ang pinupuntirya ng taong iyon. At saka, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa tinatawag na immortalidad. Kung maaari kang makakuha ng immortalidad sa pamamagitan lamang ng pag-inom ng ilang banal na tubig, kung gayon ang mga Diyos ay napakawalang halaga. Matamis na ngumiti ang babaeng miyembro ng lahi ng dugo. Kamahalan Pluto, napakaraming mahalagang impormasyon ang sinabi mo sa akin. Interesado ka ba sa akin? Nagmamadaling iwinagayway ni Yang Cheng ang kanyang kamay at ngumiti ng pilit. Bagamat gusto ko ang mga mature na babae, Miss Lilith, sa totoong edad mo, nasa hustong gulang ka na para maging ninuno ko. Sa tingin ko, mas mabuting kalimutan na ito. Nakakainis.
Nagpout si Lilith at galit na tinapakan ang kanyang mga paa. Hanggang sa muli nating pagkikita. Pagkatapos sabihin iyon, ang babaeng miyembro ng lahi ng dugo ay tumangay sa labas ng conference hall na parang bug zone ng hangin at nawala ng walang bakas. Walang magawang ibinoka ni Yang Cheng ang kanyang mga kamay. Tila nahawakan niya ang reverse scale ni Lilith. Tila hindi alintana kung ito ay mga tao o ang lahi ng dugo, ang mga babae ay napakasensitibo tungkol sa edad. Gayunpaman, ang pag-alis ni Lilith ay nagpalubog ng kaunti sa puso ni Yang Cheng. Ang Diyos na nagpakita kagabi ay malinaw na may lakas ng isang pangunahing Diyos. Gayunpaman, sa mga pangunahing Diyos na kilala niya, wala sa kanila ang nagkaroon ng ganoong uri ng pagbabago-bago ng enerhiya. Sino kaya ito? Ito kaya ay isang walang pangalan na Diyos mula noong sinaunang panahon. Imposible. Mula nang likhain ang mundo, ang pinakamakapangyarihang mga Diyos ay ang 12 pangunahing mga Diyos. Sa mga Diyos na kilala niya, may iilan pa rin na hindi niya narinig. Isa kaya ito sa kanila. Gayunpaman, kung ito ay talagang isang pangunahing Diyos, bakit ayaw niyang ipakita ang kanyang sarili? Bakit niya gustong agawin ang Holy Grail? Bakit hindi siya nagdalawang isip na lantarang labagin ang Treaty of Gods at gamitin ang kanyang makadiyos na kapangyarihan? Naramdaman ni Yang Cheng ang pananakit ng ulo. Mukhang kailangan niyang humanap ng pagkakataon para pag-usapan ito sa iba sa hinaharap. Umaasa siya na hindi ito isang kaayla-hilakbot na sitwasyon. Sa sandaling ito, nagpadala ng text message si Mother Wang para itanong kung uuwi na si Yang Cheng. Noon lamang napagtanto ni Yang Cheng na siya ay nanatili ng napakatagal. Nagmamadali siyang sumagot na malapit na siyang umuwi. Makalipas ang 20 minuto, bumalik si Yang Cheng sa villa. Sa sala, nakalatag na ang mga piping hot dishes. Nakaupo na sina Lin Ruoxi at Mother Wang at handa ng kumain. Nagpahinga sandali si Lin Ruoxi. Mas gumanda ang kanyang kutis, ngunit medyo madilim pa rin ang itsura niya. Nang makitang nagmamadaling bumalik si Yang Cheng mula sa labas, hindi siya nagmamadaling kumain. Mahina niyang sinabi, maghugas ka muna ng kamay bago kumain. Be more hygienic. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Yang Cheng si Lin Ruoxi na humiling sa kanya na maging mas malinis. Ngumisi siya at hindi pinansin. Tumakbo siya sa banyo para maghugas ng kamay at lumabas. Sumandok na si Nanay Wang ng kanin para sa kanya. Binuhat ito ni Yang Cheng at niloko. Dahan-dahan lang kumain. Walang umaaway sayo. Sumimangot si Lin Ruoxi at nagreklamo. Awkward na ngumiti si Yang Cheng at binegulan ang kanyang paggalaw. Naramdaman din niya na medyo inelegant ito. Total may 2 babae sa tabi niya. Ngunit hindi nagtagal, tila naramdaman ni Lin Ruoxi na may mali. Sabi niya, bakit karne lang ang kinakain mo? Kumain ka ng mas maraming gulay. Kailangan mong lagyang muli ang iyong mga bitamina at tubig sa taglamig. Sa pagkakataong ito, talagang tumigil sa paggalaw si Yang Cheng. Pakiramdam niya ay masyadong kakaiba ang pagkain na ito. Itinaas niya ang kanyang ulo at tinitigan si Lin Ruoxi na parang gusto niya itong pag-aralan. Si Lin Ruoxi ay nalilito kung ano ang gagawin. Kumunat ang noo niya at sinabing, "What's wrong? Eat. Miss, kakaiba ka ngayon. Masama ba ang pakiramdam mo?" Tanong ni Yang Cheng na may pag-aalala. Hindi. Bakit mo natanong? Sabi ni Lin Ruoxi. Nang makita ni Nanay Wang ang mga ekspresyon ng mag-asawa, naunawaan niya kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, ibinaba niya ang kanyang ulo at hindi nagsalita. Umiling si Yang Cheng at bumantong hininga, bakit pakiramdam ko ay bigla kang naging uri ng may bahay na nagmamalasakit sa ganito at ganyan. Nawala na ang karaniwan mong panlalamig. Hindi ako sanay. Nanlamig ang mukha ni Lin Ruoxi, sa tingin mo ba masyado akong nagmamalasakit sa iyo? Hindi, mabilis na tanggi ni Yang Cheng at ngumiti, tama ka. Ganyan ka dapat magmalasakit. Pagkasabi noon ay dali-dali siyang pumulot ng ilang repolyo at inilagay sa kanyang mangkok. Pinandilatan siya ni Lin Ruoxi at pinigil ang ngiti sa kanyang mga labi. She cleared her throat at dahan-daang ngumunguya. Nang makita ito ni Nanay Wang, bahagya siyang umiling at ngumiti.
Ang sumunod na araw ay Linggo at iyon din ang araw na sinabi ni Li Jingjing na pupunta siya. Si Nanay Wang ay lumabas ng madaling araw para bumili ng maraming sariwang gulay at karne, na para bang ituturing niya ang mga ito ng maayos. Hindi siya sinasadyang iwasan ni Yang Cheng at nanood ng telebisyon sa ibaba, naghihintay na dumating si Li Jingjing. Ang ikinagulat ni Yang Cheng ay si Lin Ruoxi ay nakasuot din ng apron at abala sa isang bagay kasama si Nanay Wang sa kusina, na parang magluluto sila. Bagamat hindi siya nang ahas na purihin ang kasanayan ni Lin Ruoxi sa pagluluto, itinuring ito ni Yang Cheng na parang naglalaro siya at hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Nang malapit ng magtanghali ay tumunog ang doorbell. Nagmamadaling tumakbo si Lin Ruoxi sa pinto gamit ang kanyang malalambot na tsinelas at binuksan ito. Sa oras na ito, siya ay higit na makatao kaysa karaniwan habang tinatanggap niya si Li Jingjing ng nakangiti. Malinaw na napakabuti ng kanyang damdamin para kay Li Jingjing. Si Li Jingjing, na nakasuot ng puting down jacket, ay pumasok sa silid na parang bulaklak. Ang batang babae ay tila nag-mature ng husto, at ang intelektual na ugali ng isang guro ay may dalang kaunting alindog. Pinanood ni Yang Chen habang hawak ni Lin Ruoxi ang kamay ni Li Jingjing at nagsabi ng maraming matatalik na salita sa kanya. Taliwas sa kanyang karaniwang pananahimik na ugali, nadama niya na ito ay medyo hindi kapani-paniwala. Lihim niyang naisip na masyadong mabilis na umunlad ang kanilang relasyon. Gayunpaman, hindi niya alam na si Lin Ruoxi ay lihim na natututo ng mga kasanayan sa pagluluto mula kay Li Jingjing. Oo, Jingjing, bakit may dala ka? Nang makita ni Lin Ruoxi ang bag sa kamay ni Li Jingjing, nagreklamo siya. Hindi ba sinabi ko na ililibre kita ng pagkain ngayon? Bakit ka nagdala ng mga gamit? First time ko dito, kaya syempre kailangan kong bigyang pansin ang etiquette ko. Ngumiti si Li Jingjing at sinabing, Kuya Lin, sigurado akong wala kang pagkukulang, kaya wala na akong dalang iba. Nagdala lang ako ng mga pinatuyong gulay na ginawa ko sa bahay. Mainam ito para sa paglalaga ng karne. Nang marinig ito ni Lin Ruoxi, ngumiti siya at kinuha ang bag bago inakay si Li Jingjing sa sofa sa sala para maupo. Yang Cheng, bisita si Jingjing. Bakit hindi ka bumabangon para batiin siya? Nakita ni Lin Ruoxi na si Yang Cheng ay nakaupo roon at nanonood ng balita, kaya napangiwi siya at sinabing hindi nasisiyahan. Ngumiti si Yang Cheng kay Shanshan at binati si Li Jingjing, Welcome, Miss Li. Nang marinig ni Yang Cheng na tinatawag siyang Miss Li, bahagyang namutla ang mukha ni Li Jingjing, ngunit pinilit niyang ngumiti at tumango. Walang napansing kakaiba si Lin Ruoxi at inisip na lang niya na si Li Jingjing ay nahihiya. Sinabi niya kay Li Jingjing, tinutulungan ko si Nanay Wang na magluto. Malapit na tayong kumain. Bakit hindi ako pumunta at tumulong din? Nang tatayo na si Li Jingjing, pinigilan siya ni Lin Ruoxi. No need. I told you to eat my cooking. Nang makitang napakatigas ng ulo ni Lin Ruoxi, hindi na nagsalita pa si Li Jingjing at umupo ng nakangiti. Nang tumakbo si Lin Ruoxi pabalik sa kusina, si Li Jingjing at Yang Cheng ay nakaupo sa sofa. Napakalapit nila sa isa't isa, ngunit tila sila ay walang kapantay na distansya. Medyo emosyonal din si Yang Cheng. Hindi nagtagal, parang naging close na close ang dalawa. Ngunit ngayon, malupit na siyang gumuhit ng linya sa pagitan nilang dalawa. Ngunit ito ay para rin sa ikabubuti ng pamilya ni Matandang Li, kaya't maaari lamang niyang patigasin ang kanyang puso. Nakatitig ang mga mata ni Li Jingjing sa screen ng TV, ngunit hindi niya pinansin ang balita. Gulong-gulo ang isip niya at puno ng masalimuot na tingin ang mga mata niya. Tahimik na nakaupo ang dalawa ng halos kalahating oras. Si Nanay Wang at Lin Ruoxi sa kusina ay naglabas ng mga pinggan at tinawag sina Yang Cheng at Li Jingjing upang kumain. Pinatay ni Yang Cheng ang TV at naglakad mag-isa. Inayos ni Li Jingjing ang kanyang nalulumbay na ekspresyon at naglakad din papunta sa mesa at umupo. Magalang na tinanggap ni Mother Wang, Miss Li, first time mo dito. Huwag kang tumayo sa seremonya. Kumain ka pa. Si Li Jingjing ay tila walang kakaiba. Tahimik siyang ngumiti at tumugon.
Ang mga masasarap na pagkain sa mesa ay mukhang napakasilo. Hindi na nagsalita pa si Yang Cheng at ibinaon ang kanyang ulo sa kanin at kumain sa malalaking subo. Nakita ni Lin Ruoxi na masayang kumakain si Yang Cheng. Kumain din siya ng kaunti sa bawat ulam at medyo nasiyahan sa lasa. Sa oras na ito, malabo na pinuri ni Yang Cheng, ang luto ni Nanay Wang ay palaging napakasarap. Hindi mo ako masisisi sa sobrang bilis ng pagkain ko. Hindi ko talaga mapigilan. Tumawa si Nanay Wang at sinabing, "Young Master, hindi ako ang nagluto ng mga lutuin ngayon." Nakatingin sa kawalan si Yang Cheng at nagtatakang tumingin kay Lin Ruoxi, "Darling Ruoxi, niluto mo ba lahat?" Tinawag ng ganito ni Yang Cheng sa harap ni Li Jingjing, hindi maiwasang mamula ang mukha ni Lin Ruoxi. Sinaway niya sa kanyang puso at sinabing, "Hindi ba?" Sa pagkakataong ito, si Yang Cheng ay nagkaroon ng bagong antas ng paggalang sa kanya. Nag-improve ka kaya sa maikling panahon? Medyo mayabang na sabi ni Lin Ruoxi, "Hindi ba't pagluluto lang? Ilang beses akong natuto kay Li Jingjing. Basta seryoso akong natuto, hindi mahirap." Naramdaman ni Yang Cheng ang bahagyang init sa kanyang puso. Ang babaeng ito ay talagang lihim na natutong magluto mula kay Li Jingjing sa kanyang likuran. Kahit medyo utu-uto siya, napaka-cute din niya. Hindi nakakagulat na ang kanyang relasyon kay Li Jingjing ay mabilis na lumalim. Naging master at alagad pala sila sa pagluluto. Sobrang talented ni Kuya Lin. Actually hindi ko siya masyadong tinuruan. Napapanahong nagpuri si Li Jingjing, ngunit may kaunting pait sa kanyang mga mata. Nang makita ang matalik na pakikipag-ugnayan ni Lin Ruoxi at Yang Cheng, halatang hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Makalipas ang kalahating oras, natapos na ang tanghalian. Ilang beses na nagkunwaring humikab si Yang Cheng at ginamit ang dahilan para umidlip para umakyat sa kanyang kwarto. Ngunit sa katotohanan, kapag nakita niya ang paminsan-minsang mapang-akit na tingin ni Li Jingjing, palaging masama ang pakiramdam ni Yang Cheng sa kanyang puso. Malungkot na inilibot ni Lin Ruoxi ang kanyang mga mata sa kanya, "Bukod sa pagkain, natutulog lang ako." Tila na-addict na siya sa gawaing bahay. Sinundan ni Lin Ruoxi si Mother Wang sa kusina upang maghugas ng mga pinggan at hayaan si Li Jingjing na manood ng TV sa sala. Umupo si Li Jingjing sa sofa saglit. Pagkaraan ng ilang minuto, tila nakapagdesisyon na siya. Huminga siya ng malalim at tumayo, naglakad patungo sa hagdan. Naglakad siya hanggang sa ikalawang palapag at naglakad patungo sa kwartong pinasukan ni Yang Chen. Kabog, kabog, thud. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto. Si Yang Cheng ay hindi natutulog at nakasuot pa rin ng sweater. Nang makita niya si Li Jingjing na nakatayo sa tabi ng pinto, naiwan siyang tulala. Puno ng hinanakit ang mukha ni Li Jingjing habang nakatingin kay Yang Cheng, "Kuya Yang, maaari ba akong magsabi ng ilang salita sa iyo?" Lamambat ang puso ni Yang Chen nang makita niya ang umaasang hitsura ng dalaga. Umatras siya ng ilang hakbang at pinayagan si Li Jingjing na makapasok sa silid. Lumingon siya para iwasang tumingin sa mukha niya at sinabing, "Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang." Nang pumasok si Li Jingjing, hindi niya isinara ang pinto at humikbi, "Kuya Yang, talagang magiging walang puso ka." "Hindi naman sa wala akong puso, pero ito ang pinakaangkop na pagpipilian sa paningin ko. Naniniwala ako na naiintindihan mo ang sinabi ng tatay mo noon." Napabuntong hininga si Yang Cheng. "Ikaw ay isang mabuting babae, alam ko iyon, ngunit alam ko rin na may mga magulang ka pa rin, at ayaw nilang makita kang ganyan. Pero Kuya Yang, naisip mo na ba na kahit naputulin mo na talaga ang lahat ng ugnayan mo sa akin at magkunwaring hindi mo ako kilala? Hahayaan ko ba talagang mabuhay ang mga magulang ko sa kasiyahan?" Sabi ni Li Jingjing na may malungkot na ngiti. Hindi lumingon si Yang Cheng. Nang marinig ang mga salita ni Li Jingjing, natahimik si Yang Cheng. Ang gulo ng isip niya. Napakaraming alaala ng nakaraan ni Li Jingjing ang lumitaw sa kanyang isipan. Simula noong una niya itong nakilala pagkabalik ng bansa, mula sa mahiyain at mahiyain na babaeng sumunod sa kanya at tinawag siyang kuya, hanggang sa mature at independent na babaeng guro.
Bagamat 1 taon pa lang, nagugat na at sumibol ang kanilang damdamin. Parang apoy na nakaharap sa hangin, mahirap pigilin. Naalala pa niya ang paglalakad pauwi sa gabi, at palihim na pinagmamasdan siya ng dalagang umalis sa bintana. Naalala pa niyang sinasamahan niya ito sa mga party at pinapanood itong kumakanta at matamis na nakangiti. Ang gusto ko lang ay pag-ibig. Ang gusto ko lang ay si Kuya Yang ang magpapansin sa akin at ako lang ang mahalin. Pero, ang tanging gusto ko lang din ang hindi ko makuha. Naalala pa niya ang gabing iyon ng palubog na ang araw, umalangaw-ngaw pa rin sa kanyang pandinig ang malamyos at malambing na boses ng dalaga. Nang mawala si Yang Cheng sa kanyang pag-iisip at mawala ang sarili, naramdaman niya ang malambot na katawan na dumaikit sa kanyang likod. Isang pares ng maselang braso ang nakapulupot sa kanyang baywang mula sa likuran. Ibinaon ni Li Jingjing ang kanyang ulo sa likod ni Yang Cheng, dumaikit sa kanya, at bumulong sa kanyang sarili, Kuya Yang, hindi ko makakalimutan. Napakarami na nating pinagdaanan, at napakarami mong nagawa para sa akin. Paano makakalimutan na ba kita? Paano mo pipiliing putulin ang nararamdaman ko sa iyo ng ganito? Hindi ko makakalimutan kahit isang araw na nakipag-deal ka kay Chen Dehai at Chen Feng para sa akin. Dinala mo ako para bumili ng damit at sinabi mo na ako ang iyong prinsesa. Sumama ka sa akin sa party at kumanta sa harap ko. Nais ni Yang Cheng na tanggalin ni Li Jingjing ang kanyang mga kamay sa kanyang katawan. Ngunit natatakot siya na ang pagkilos na ito ay ganap na maging abo ang puso ng dalaga at masaktan siya ng sobra. Jingjing, let's have a good talk. Hindi ito tanong kung gusto mo o hindi. Bumantong hininga si Yang Cheng at sinabi. Ang mood ni Li Jingjing ay biglang nabalisa at malakas na sinabi, hindi. Kuya Yang, paano mo ako matatanggihan ng ganito? Nakalimutan mo na ba yung araw na nasa bahay ka, naliligo ako, pero sumugod ka? Ikaw, paano ka naging malupit sa akin? Klang klang klang. Ang malutong na tunog ng pagkabasag ng porselana ay umalangaw-ngaw sa pintuan. Biglang nagising si Yang Cheng. Nawala siya sa kanyang pag-iisip kaya hindi niya narinig na may umaakyat sa hagdan patungo sa pinto. Napalingon si Yang Cheng sa gulat, natigilan si Yang Cheng. Nakita niya si Lin Ruaxi na nakatayo sa pintuan na puno ng gulat, dalamhati, at kawalan ng pag-asa. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang isang kamay at mahigpit na hinawakan ang kanyang apron gamit ang isa pa. Hindi tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Sa sahig, may mga sirang porselana na kaldero at mga bagong hiwa ng prutas. Lahat sila ay nagkalat sa lupa. Ito ay isang ganap na gulo. Sister Lin, binitawan ni Li Jingjing ang kamay ni Yang Cheng. Parang bata na may nagawang mali, iniyuko niya ang ulo at napayuko sa gilid. Ruaxi, kami. Huwag mong sabihin. Ayoko marinig. Mabilis na tumalikod si Lin Ruaxi at tumakbo palayo. Maya-maya, may malakas na tunog ng pagsara ng pinto. Obviously, tumakbo siya pabalik sa kwarto niya at sinara ang pinto. Matagal na natigilan si Yang Cheng. Lumingon siya at tumingin kay Li Jingjing, na hindi umimik at tila naubos ang lahat ng kanyang lakas. With a complicated expression, he said, ginawa mo naman yun diba? Nang marinig ang biglaang tanong ni Yang Cheng, bahagyang nanginig ang maselang katawan ni Li Jingjing. Nanatili siyang tahimik at patuloy na nakayuko, hindi umiimik. Mula sa pagkukusa na bisitahin ang kanyang tahanan. Kumakatok sa kanyang pinto. Sabihin ang mga salitang ito sa kanya. Gumawa ng inisyatiba upang yakapin siya, at maging ang pagsasabi ng mga hindi maliwanag na salita sa harap ni Lin Ruaxi, mabilis na hinatulan ni Yang Cheng na ito ay tiyak na hindi isang pagkakataon. Saglit na tumingin sa kanya si Yang Cheng at huminga ng malalim, ngunit hindi niya pinilit na magsalita ang dalaga. Hindi ko alam kung bakit mo ginawa ito. Ngunit naniniwala ako na ang Li Jingjing na kilala ko ay hindi sadyang magpapaplano at gagamit ng ganoong kadiliman na paraan upang sirain ang damdamin ng ibang tao. Tinitigan ni Yang Cheng si Li Jingjing at sinabing, ngayon, kung ayaw mong sabihin, hindi na ako magtatanong. Pero sana ito na ang una at huling pagkakataon sa buhay mo na hindi ka katulad mo.
Pagkatapos magsalita ni Yang Cheng, sa wakas ay hindi na ito napigilan ni Li Jingjing. Bumagsak ang kanyang luha sa lupa at humagulgol. Hindi inaliw ni Yang Cheng si Li Jingjing dahil may isang taong nangangailangan ng aliw na naghihintay sa kanya sa oras na ito. Naglalakad papunta sa pintuan, tiningnan ni Yang Cheng ang sirang porselana na palayok at nagkalat ang mga prutas sa lupa. Malabo, nakaramdam si Yang Cheng ng kirot sa kanyang puso. Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay dapat na nadudurog tulad nitong porselana na palayok. Si Yang Chen ay hindi isang tanga na walang malasakit sa mga relasyon. Pagkatapos ng ilang oras na magkasama, si Lin Ruoxi ay naging mas madaldal sa kanya. Siya ay nagsimulang makialam sa kanyang mga gawain at magtanong tungkol sa kanyang nakaraan. Ngayon, muli silang nagkita. Lihim siyang natutong magluto para ipakita sa kanya ang kanyang kabutihang loob. Hindi man maipakita ng mga senyales na ito na ang babaeng ito ay umibig sa kanya. Sapat na iyon upang patunayan na sinusubukan niyang tanggapin siya, subukang mahalin siya, at subukang maging isang kwalipikadong asawa. Gayunpaman, ang mga salitang sinabi ni Li Jingjing habang nakayakap sa kanya ay katumbas ng isang makamandag na matalim na kutsilyo, na tumusok sa mapagmataas at dalisay na puso ng babaeng ito. Sa harap niya, palagi siyang nagkukunwaring hindi kilala si Li Jingjing, at palaging itinatago ni Li Jingjing na kilala siya nito mula sa kanya. Si Lin Ruoxi ay lubos na nagtiwala kay Li Jingjing at tinatrato siya bilang isang mabuting kaibigan. Ngunit, hindi niya akalain na siya ay pagtataksilan ng kanyang asawa at ng kanyang mabuting kaibigan. Bukod dito, ang pagkakanulo ay napakasinsen, napakawalang puso at malupit. Laging kinasusuklaman ni Yang Cheng ang kanyang sarili dahil sa hindi sapat na pagiging tapat at nagdudulot ng gulo sa mga babae. Ngunit sa pagkakataong ito, labis na kinasusuklaman ni Yang Cheng ang kanyang sarili. Sinadya man ito ni Li Jingjing o hindi, siya ang may kasalanan. Naglakad si Yang Cheng sa pintuan ng silid ni Lin Ruoxi. Sa kanyang matalas na pandinig, malabo niyang naririnig ang paghikbi sa silid sa kabila ng mahusay na soundproofing. Iniunat ni Yang Cheng ang kanyang kamay, gustong kumatok sa pinto. Gayunpaman, binawi niya ang kanyang kamay sa himpapawid. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit ano ang maaari niyang ipaliwanag? Hindi niya alam kung bakit naging ganito ang lahat. Matapos tumayo ng mahabang panahon sa pintuan, bumalik si Yang Cheng sa kanyang silid. Sa oras na ito, si Li Jingjing ay nakaupo na sa sahig. Namumula at namamaga ang kanyang mga mata dahil sa pag-iyak. Nang makita niya si Yang Cheng na naglalakad pabalik, hindi siya nang ahas na tumingin kay Yang Cheng. Dahan-daang umupo si Yang Cheng sa kama. Natigilan siya saglit bago nagsalita, "Jingjing, sabihin mo na. Bakit mo ginawa ito? Kung hindi mo sasabihin, baka masira ang kapalaran natin bilang magkaibigan." Itinaas ni Li Jingjing ang kanyang ulo na may luha sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Yang Cheng at sinabing, "Brother Yang, sasabihin ko. Pero, samahan mo ako sa isang lugar, okay?" "Saan?" "City number 2 Hospital." Ang mga salita ni Li Jingjing ay nagparamdam kay Yang Cheng na ang mga bagay ay hindi simple. Hindi na siya nagtanong. Matapos umalis sa villa kasama si Li Jingjing, mabilis siyang nagmaneho sa City number 2 Hospital. Nang manguna si Li Jingjing, naglakad ang dalawa patungo sa isang intensive care unit. Mula sa salamin na bintana sa labas ng ward, nakita ni Yang Cheng ang pasyente na nakahiga sa kama sa ward. Matanda Li. Natigilan si Yang Cheng. Ang natutulog na pasyente na nakahiga sa loob ay ang ama ni Li Jingjing, ang kaibigan niyang si Old Li. Mahinang sinabi ni Li Jingjing, "Brother Yang, naaalala mo pa ba ang araw na iyon nang pumunta ako sa ospital kasama ang aking ama at nabangga ka?" Maingat na naalala ito ni Yang Cheng. Minsan talaga. Noong araw na iyon, sinadya niyang tretuhin si Li Jingjing ng malamig, at binati rin niya si Old Li. Sa katunayan, noong panahong iyon, sinasabi ng tatay ko na masama ang pakiramdam niya. Dinala ko siya rito para suriin ang kanyang katawan. At ang resulta, nabulunan si Li Jingjing at sinabing, ang resulta ay tumor sa atay. Nanlamig ang puso ni Yang Cheng.
Parang may iniisip siya, pero hindi siya nagsalita. Nagpatuloy si Li Jingjing, noong oras na iyon, ang aming buong pamilya ay natakot. Sinabi ng doktor na kung hindi namin gagawin ang operasyon sa oras, ang kanser ay kakalat at hindi namin siya mailigtas. Gayunpaman, hindi namin makuha ang pera para sa operasyon. Sinabi ko sa tatay ko na baka pwede ko itong hiramin kay Kuya Yang, pero mahigpit itong tinutulan ng mga magulang ko at pinagalitan ako. Sabi nila, kung guguluhin pa kita, mas gugustuhin ng tatay ko na uminom ng pestizidyo at mamatay kaagad kaysa magpa-opera. Takot na takot ako noon, takot na baka biglang umalis ang tatay ko. Pero, naging guro pa lang ako. Mag-loan man ako sa bangko at isang laang bahay namin, hindi ako makakakuha ng sapat na pera, sinabi ni Li Jingjing, noong oras na iyon, may biglang sumulpot. Sinabi niya na kung gagawin ko ang sinabi niya, babayaran niya ang lahat ng bayad sa operasyon para sa aking ama. Napabuntong hininga si Yang Cheng sa kanyang puso. Katulad nga ng nahulaan niya. Tinanong niya, sino iyon? Dahan-daang itinaas ni Li Jingjing ang kanyang ulo, Brother Yang, naaalala mo pa ba ang panahong sinamahan mo akong bumili ng mga kasangkapan at ang taong nakasalubong natin sa daan? Saglit na naalala ni Yang Cheng at biglang napagtanto, Zheng Xinlan. Noong panahong iyon nang sinamahan niya si Li Jingjing upang bumili ng mga kasangkapan sa lungsod ng Webels, hindi niya sinasadyang nakilala si Zheng Xinlan. Bagamat naramdaman niyang kakaiba ang kanyang ngiti, walang espesyal na nangyari pagkatapos noon. Hindi niya inaasahan na nakatitig siya kay Li Jingjing. Oo, sabi ni Li Jingjing, sinabi niya na hanggat sinunod ko ang kanyang mga tagubilin, babayaran niya ang lahat ng bayad sa operasyon. Talagang matyaga siya. Noong una naisip ni Yang Cheng na pagkatapos matalo ni Zheng Xinlan ni Lin Ruoxi sa larangan ng negosyo, aalis siya sa digmaang ito. Hindi niya inaasahan na pananatilihin niya si Li Jingjing bilang isang piraso ng chess. Natalo man siya sa larangan ng negosyo, hindi niya binalak na hayaan silang magkaroon ng madaling panahon si Lin Ruoxi. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa isang liblib na sulok ng pavilion sa labas ng ospital. Sinabi ni Li Jingjing kay Yang Cheng tungkol sa mga detalye ng pag-unlad ng usapin, na nagpapahintulot kay Yang Cheng na lubos na maunawaan kung ano ang nangyayari. Lumalabas na pagkatapos malaman ni Zheng Xinlan na si Li Jingjing at Yang Cheng ay may malabong relasyon. Nagpadala siya ng isang tao upang imbestigahan ang background ng pamilya ni Li Jingjing at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nalaman na sina Li Jingjing at Lin Ruoxi ay nagboluntaryo sa parehong baha. Ampunan. Gayunpaman, hindi nagtagal, sila ay brutal na inatake ni Lin Ruoxi at si Zheng Xinlan ay umatras mula sa Zhonghai. Kaya, ang impormasyon ay hindi nagamit kaagad. Matapos magkasakit at maospital si matandang Li, muling nagpakita si Zheng Xinlan at sinabi kay Li Jingjing na ang babae na madalas niyang makilala sa ampunan ay ang asawa ni Yang Cheng. Sinabi rin niya kay Li Jingjing na gamitin ang pagkakataon sa orphanage para mapabuti ang relasyon nila ni Lin Ruoxi at pagkatapos ay humanap ng pagkakataon na makipaglaro sa kanilang dalawa. Walang alinlangan, ito ay kalahating banta at kalahating provokasyon kay Li Jingjing. Alam ni Zheng Xinlan na dahil sa biglaang panlalamig ni Yang Cheng kay Li Jingjing, si Li Jingjing ay nagseselos sa asawa ni Yang Cheng at nag-aalala sa mga bayad sa operasyon ng kanyang ama. Dahil sa dalawang dahilan na ito, kahit masakit, tiniis niya ito at pumayag. Bukod dito, si Li Jingjing ay isa lamang ordinaryong batang babaeng guro. Hindi siya mangangahas na makipaglaban sa isang mayamang pamilya tulad ng pamilya Zheng. Hanggat pinagbantaan siya ni Zheng Xinlan, hindi maglalakas loob si Li Jingjing na ibunyag ang lahat ng ito. Pagkatapos noon, itinago ni Li Jingjing ang lahat at mabilis na nabuo ang kanyang relasyon kay Lin Ruoxi. Higit pa rito, sa pamamagitan ng biglaang mungkahi ni Lin Ruoxi tungkol sa pagluluto, nakahanap siya ng pagkakataon at itinanghal ang eksenang ito ngayon. Ito rin ang resulta na gustong makita ni Zheng Xinlan. Gusto ni Zheng Xinlan na gamitin ang pundasyon ng Yulei International para magkaroon ng matatag na posisyon, ngunit ayaw niyang matalo sa larangan ng negosyo. Sa pag-asang makuha si Lin Ruoxi, natural siyang natalo sa larangan ng pag-ibig.
Gayunpaman, dapat sabihin na sa pagkakataong ito, tusong ginamit niya si Li Jingjing para pumagitna kina Yang Cheng at Lin Ruoxi. Kahit na hindi niya makuha si Lin Ruoxi, sapat na iyon upang magdulot ng malaking krisis sa relasyon nilang dalawa at masaktan ang magkabilang panig na kasangkot. Nag-comeback siya. Matapos magbago ng mahabang panahon ang ekspresyon ni Yang Cheng, sinabi niya, "Jingjing, dapat mong malaman na ginagamit ka niya. Dapat sinabi mo sa akin ng mas maaga." Malungkot na sinabi ni Li Jingjing, "Alam kong mali ang ginawa ko, kapatid na Yang, ngunit Ngunit talagang nawalan ako ng malay noong panahong iyon. Sa tuwing nakikita-kita, hindi mo man lang ako tinitingnan at tinatrato ako ng napakalamig. May masamang iniisip tungkol kay Ate Lin. Hindi ko ito makontrol kahit anong mangyari, alam kong mali ako ngayon, pero nasaktan ko kayo ni Sister Lin. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Kuya Yang, hindi mo na ako mapapatawad, tama ba? Lagi namang nagkakamali ang mga tao. Hindi na lang sana ako naging malamig sa iyo ng biglaan. Siguro sa pagitan ng mga tao, kung may higit pang pag-unawa at pagpaparaya, naiwasan ang pangyayaring ito at hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Zheng Xinlan na kunin advantage sa kanya. Napabuntong hininga si Yang Cheng at sinabing, "Dahil dumating na ang mga bagay-bagay dito, dapat mong alaga ang mabuti ang iyong ama. Huwag mong banggitin ang pangyayaring ito sa kanya. Sabihin mo lang na ito ay charity donation mula sa hindi kilalang tao. Babalik muna ako. Kuya Yang." Umiyak si Li Jingjing at pinigilan si Yang Cheng na tumalikod. Mayroon pa bang iba? Nakaramdam ng pagod si Yang Cheng. "Ikaw. Talagang. Ayaw mo na talaga sa akin." Nang marinig ang tanong na ito na may nanginginig na boses, natigilan si Yang Cheng. Nang makitang hindi tumugon si Yang Cheng, muling bumagsak ang mga luha ni Li Jingjing. Ang kanyang puso ay parang patay na abo, at sinabi niya sa tono na para bang kinakausap niya ang kanyang sarili, "Brother Yang, alam kong dapat ay galit ka sa akin ngayon. Galit sa akin sa pagiging mapagkunwari at tanga, ngunit mangyaring makinig sa aking sasabihin. Alam mo ba kung paano ako nabubuhay sa mga araw na ito? Hindi ako makakain, hindi ako makatulog, ito ang mga pinakapangunahing bagay. Pagkatapos makatulog, nagising ako sa kalagitnaan ng gabi. Hindi ko kasi alam kung paano naging stranger yung taong pinakamamahal ko, ni hindi man lang ako nilingan. Hindi rin ako nangangahas na magtapat sa aking mga magulang o kahit kanino. Natatakot akong kamuhian nila ako, kaya magtago na lang ako sa lugar na walang tao at umiyak. Ngunit ang tunay na sakit ay, ang taong iniiyakan ko ay tila hindi ako iniisip. Ako lang ang ganito. Parang kinalimutan na ako ng taong yun at may kasamang ibang babae. Gusto ko talagang mamatay, ngunit hindi ako maaaring mamatay, dahil natatakot ako, hindi ko na makikita ang taong iyon. Hindi na kita makikita, Kuya Yang." Ang mga kamay ni Yang Cheng ay mahigpit na kumuyam sa mga kamao, nanginginig, at pagkatapos ay dahan-daang lumuwag. Iniluwa niya ang isang subo ng maputik na hangin at humakbang palayo nang hindi lumilingon. Tila naubos ni Li Jingjing ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Lumuhad siya sa lupa at tiningnan ang papalayong figure ni Yang Cheng na walang buhay na mga mata. Sa malungkot na taglamig, siya ay tulad ng isang pinong bulaklak na hindi makayanan ang pagkawasak, tahimik na nalalanta. Paglabas ng ospital at pabalik sa kanyang sasakyan, inilak ni Yang Cheng ang pinto, ibinaba ang bintana, at nagsimulang manigarilyo sa katahimikan. Ang puting usok ay umaagos mula sa bintana ng kotse patungo sa hangin. Sa bakanting parking lot, tila napakatahimik at payapa. Sinubukan ni Yang Cheng ang lahat ng kanyang makakaya na burahin ang mga huling salita ni Li Jingjing at ang nakakasakit ng pusong ekspresyon sa kanyang isipan. Inayos niya ang kanyang mga iniisip at pinag-isipan ang buong pangyayari at ang kasalukuyang sitwasyon. Bagamat ito ang paraan ni Zheng Xinlan sa paghihiganti, ito rin ay dahil sa hindi niya ito nahawakan ng maayos at binigyan ng pagkakataon si Zheng Xinlan. Hindi talaga kinasusuklaman ni Yang Cheng si Zheng Xinlan dahil masyadong mataas ang tingin niya sa kanya.
Siyempre, siguradong hindi niya ito gusto. Gayunpaman, hindi mahalaga sa mundo ng negosyo o sa pag-ibig, ang pagplano laban sa isa't isa ay isang napaka-normal na bagay. Hindi naman kakaiba para sa kanya ang bumagsak sa pagkakataong ito. Gayunpaman, napagtanto din ni Yang Cheng na kahit na ang kumpanya ni Zheng Xinlan ay umalis sa Zhonghai, ang mga kaguluhang nauugnay sa kanya ay maaaring hindi ganap na maputol. Tila kailangan niyang gumawa ng ilang hakbang. Siyempre, ang pinakasimple at direktang paraan ay ang pagpatay sa kanya. Gayunpaman, hindi lang si Zheng Xinlan ang miyembro ng Zheng family sa Beijing. Ang pagpatay ng isang tao ay makakaapekto sa buong pamilya. Kahit napatayin niya ito ng palihim, sa kapangyarihan ng Zheng family, hindi magiging mahirap para sa kanila na tonton ito pabalik sa kanya. Kahit na hindi sila naglakas loob na labanan siya ng direkta, mahirap na ganap na magbantay laban sa mga tao sa paligid niya. Ang isang nasulok na aso ay tatalon sa ibabaw ng isang pader, at isang nasulok na kuneho ay kakagat. Dahil sa pagbabalik niya sa bansa, umaasa siyang mamuhay ng matiwasay at maginhawa. Hindi niya natuloy ang mga araw niya ng pagpatay sa sino mang ayaw niya. Not to mention other things, bagamat stable pa rin ang utak niya, mahirap ay garantiya na mawawalan siya ng kontrol kung marami siyang mamamatay na kaisipan. Kung nawala ang kanyang pagiging makatwiran at ang mga taong nakakaunawa sa kanya ay wala sa kanyang tabi, hindi imposible para sa kanya na gumawa ng isang bagay na nakakatakot at hindi maibabalik. Kung mayroon mang bagay sa mundong ito na tunay na kinatatakutan ni Yang Cheng, ito ay ang kanyang sarili na nawala ang kanyang katwiran. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tila ang pagkuha ng ibang tao upang tulungan siyang alisin si Zheng Xinlan ang pinakaangkop na paraan. Kung sino ang gagawa nito, ito ay isang problema na kailangang isaalang-alang. Habang nag-iisip si Yang Cheng, nag-vibrate ang kanyang telepono. Tumingin si Yang Cheng at nakitang si Molan iyon, ang kapitan ng Sea Eagles. Kamahalan Pluto, may abnormal na sitwasyon sa iyong tirahan, sabi ni Molan sa seryosong tono. Kumunat ang noo ni Yang Cheng. Sabihin mo sa akin ng detalyado. Sa pamamagitan ng aming surveillance equipment. Iniulat namin sa mga miyembro ng team na naka-duty na 10 minuto na ang nakalipas. Natagpuan namin ang hindi bababa sa 20 tao, na nakatanggap ng propesyonal na pagsasanay at katulad ng mga dayuhang mersenaryo, na nagtatago malapit sa iyong tirahan. Mayroon ding lingkod na kotse na may hindi pamilyar na plaka ng lisensya na nakapark sa likod ng iyong bahay. Hindi ko masabi kung ano ang nangyayari sa loob. Mukhang naghihintay na bumalik ka sa villa. Nanlamig ang mukha ni Yang Cheng. Mukhang bago pa siya makagalaw ay may ibang mahuhuli. Ito ba ang tinatawag na unang hakbang upang makakuha ng mataas na kamay? Tulungan mo akong bantayan sila. Huwag silang gumawa ng anumang mapanganib. Yes, Your Majesty Pluto. Hanggat ikaw ang nagutos, ang 2 miyembrong naka-duty natin ay kayang tanggalin ang mga mersenaryong iyon sa loob ng 5 minuto. Ang lakas nila ay masasabing second rate lang sa international arena, umaasang sabi ni Molan. Ngumiti si Yang Cheng. No need. Alam kong nangangati ang mga kamay mo, pero gusto ko ako mismo ang gumawa. Ngunit hindi sila karapat-dapat para sa iyo na personal na makitungo sa kanila. Medyo nagulat si Molan. Molan, minsan, ang dahilan ng paggawa ng hakbang ay mas mahalaga kaysa sa layunin, malinaw na sinabi ni Yang Cheng. Walang ibang sinabi si Molan. Tila naramdaman niyang hindi maganda ang mood ni Yang Cheng. Makalipas ang 10 minuto, bumalik si Yang Cheng sa villa ng Dragon Garden. Tila hindi niya namamalayan ang iba't ibang sulok at sulok sa paligid niya. Pumasok lang siya sa bahay na may malungkot na ekspresyon. Sa bahay, naramdaman ni Mother Wang na may mali. Nang makita niyang bumalik si Yang Cheng, nag-aalala siyang nagtanong, Young Master, anong nangyari ngayon? Bakit biglang tumakbo si Miss sa kanyang silid at hindi lumabas? Malumanay na ngumiti si Yang Cheng. Don't worry. Medyo complicated, pero ako na ang bahala. Nakita ni Nanay Wang na ayaw magsalita ni Yang Cheng, kaya hindi na siya nagtanong. Gayunpaman, labis siyang nag-aalala,
at halatang hindi niya ito kayang bitawan. Sa sandaling ito, tumunog ang doorbell ng villa. Bahagyang nagulat si Nanay Wang. Gusto niyang buksan ang pinto, ngunit pinigilan siya ni Yang Cheng. Ina Wang, bubuksan ko ang pinto, sabi ni Yang Cheng. Naglalakad papunta sa pinto, binuksan ito ni Yang Cheng. May dalawang pamilyar na mukha sa labas ng pinto. Gayunpaman, medyo nagulat si Yang Cheng nang makita sila. Ang isa sa kanila ay natural na si Zheng Xinlan, na inaasahan ni Yang Cheng. Gwapo pa rin siya gaya ng dati, at nakatingin kay Yang Cheng na may mapanuksong ekspresyon. Ang ibang tao ay talagang si Xu Jihong, na nakatakas sa ibang bansa matapos ang kanyang kasabwat, si Dong Xing, ay lipulin. Si Xu Jihong ay tila may edad na ng ilang taon. Siya ay orihinal na nasa kanyang 20s, ngunit may ilang mga palatandaan ng pagtanda sa kanyang mukha. Ang kanyang balbas ay hindi masyadong makinis, at ang kanyang buhok ay hamaba ng husto. Nakasuot siya ng medyo hindi maayos na suit, at ang paraan ng pagtingin niya kay Yang Cheng ay parang isang makamandag na ahas na gustong lumunin at kagatin siya. Long time no see, Yang Cheng, sabi ni Xu Jihong na may nakakatakot na ngiti. Na may ngiti sa kanyang mukha, si Yang Cheng ay gumawa ng paraan para sa kanya nang walang pakialam at gumawa ng please gesture. It has indeed been a while. Parang hindi ganoon kasarap ang pagkain mo kanina. Ayaw mo bang pumasok at maupo? Nang aasar na sabi ni Zheng Xinlan, parang hindi mo talaga gusto ang Reg Along ibinigay ko sa iyo, o nagpapanggap ka ba na hindi mo ito gusto kahit na gusto mo? Ano sa tingin mo? Ewan ko talaga dyan. O diba, dapat nasa bahay din si Ruoxi. Bakit hindi siya lumalabas para ay welcome ka, senior? Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang malamig na boses ni Lin Ruoxi ay nagmula sa bahay. Kakababa ko lang, sana ma-welcome pa kita in time. Gaya ng inaasahan, dahan daw ang bumaba si Lin Ruoxi mula sa itaas kasama si Mother Wang sa kanyang tabi. Malamang na umakyat si Nanay Wang upang tawagan siya nang makita niya ang panauhin. Medyo namumula ang mga mata ni Lin Ruoxi, ngunit tila tumahimik na siya. Gayunpaman, ang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha ay tila bumalik sa panahong unang nakilala siya ni Yang Cheng, tulad ng isang hindi natutunaw na yelo at nyebe. Nang makita si Xu Jihong, tila hindi nagulat si Lin Ruoxi. She asked faintly, paghahanap ka pa rin ng kriminal, hindi ka ba natatakot na mahuli? Tumingin si Xu Jihong sa babaeng hinahabol niya noon, at tumindi ang lamig sa kanyang mga mata. Kasama si Young Master Zheng, hindi ako madaling mahuli. Mukhang may ginawa kayong deal. Sinulyapan ni Lin Ruoxi si Zheng Xinlan. Senior, kahit na may ginawa akong walang awa sa kumpanya mo. Pero sa personal, palagi kitang nirerespeto. Gayunpaman, nais kong magtanong sa iyo. Ikaw ba ang nasa likod ng insidente ni Jingjing? Nagningning ang mga mata ni Zheng Xinlan. Tumingin siya kay Yang Cheng at sinabi kay Lin Ruoxi. Bagaman hindi ko binalak na itago ito ngayon, hinahangaan ko ang iyong matalas na pag-iisip dahil nahulaan mo na ako ang nag-set up nito ng napakabilis. Pero ano? Bagamat ako ang namamahala sa usapin ni Li Jingjing, kung hindi dahil sa katotohanan na si Yang Cheng ay nakonsensya at nagkaroon ng ilang uri ng relasyon kay Miss Li, paano nagtagumpay ang lahat? Kung mayroon, magkakaroon ng pangalawa. Dapat ay maaari mong hulaan ito. Kaya dapat magpasalamat ka sa akin. Total, tinulungan kitang makita kung anong klaseng tao ang asawa mo. Anong klaseng tao siya ang negosyo ko. Zheng Xinlan, kasuklam-suklam ka. Pagkatapos makakuha ng kumpirmasyon, walang pag-aalinlangan na sinabi ni Lin Ruoxi. Haha, tila nakarinig ng biro si Zheng Xinlan. Kasuklam-suklam. Lin Ruoxi. Binigyan ko kayo ng pagkakataon na paunlarin si Yulei. Ngunit nag-iisa ninyong sinira ang aking Changlin Media at nagplano laban sa aking kapatid na Xu, sinisira ang 10 taon ng pundasyon ng pamilya Xu sa isang araw. Sa tingin mo may karapatan ka bang sabihin na kasuklam-suklam ang iba? Sa mundo ng negosyo, ang malakas na biktima lamang ang mahihina. Dahil kayo ay sumali sa larong ito,
dapat ninyong sundin ang mga patakaran at tanggapin ang inyong kabiguan. Ibuhos ang iyong galit sa mundo ng negosyo sa iyong mga personal na damdamin, at hindi ka man lang nag-atubiling idawit ang iba. Naiinis lang ako dito. Walang awa na sabi ni Lin Ruoxi. Medyo malungkot ang mga mukha ni na Zheng Xinlan at Xu Jihong, habang si Yang Cheng ay medyo emosyonal. Tila minamaliit niya ang tibay ng isip ni Lin Ruoxi. Hindi niya inaasahan na matanto niya na hindi ganoon kadali ang pangyayari ni Li Jingjing. Gayunpaman, kahit na, mahirap para sa kanya na patawarin ang kanyang sarili ng ganoon kadali. Ganito ka lang, ang yabang mo, ang lupit mo, hindi mo ba na-realize sa sarili mo? Huwag kang ang magparinig, ang pagsasabi na sira ang pamilya ng ibang tao ay humihingi lang ng gulo. Hindi mo ba alam na ikaw ang verdugo sa lahat ng ito? Kinamumuhian ko si Yang Cheng, ngunit si Yang Cheng ay kasabwat lamang, isang sakripisyong idinawit mo. Lin Ruoxi, huwag mong isipin na dahil lang sa maganda ka, magaling kang magnegosyo, at kaya mong talunin ang iba sa mundo ng negosyo, dapat tahimik lang na tiisin ng iba ang lahat. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ngayon, malalaman mo kung gaano ka mali. Tila hindi napigilan ni Xu Jihong ang kanyang emosyon. Matapos umungol ng galit, naglabas siya ng itim na automatic pistol mula sa loob ng kanyang suit at itinutok sa noo ni Lin Ruoxi.